po, panahon na para tapatan natin ang Iglesia ni Cristo. At tapatan na rin po si Kibuloy. Ang lahat po naman sinasabing kulto na nakahanay dito sa destabilization plan. Playbook na po ito nilabas na po doon sa Kongreso ito na magkakaroon ng destabilization para mawala sa trono si Marcos at sila po ay katulong ng mga kulto, kunyari people power. Nakita natin to kay Senator Bato, magpadala pa ng mga kunyari people power doon sa Senado at meron pang prayer vigil. Alam po ninyo, ang demonic always, wala siyang originality, ini-imitate palagi ang tunay na galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ngayon, yung merong people power o meron din silang people power, no, na ilalabas. Ayan napakinggan ninyo ang matinding paratang ng matandang ito. Na kesyo sa Kongreso daw, naglabas daw ng magkakaroon daw ng destabilization plot. Destabilisasyon na ang layunin pabagsakin niya ang gobyerno. At ang kasama daw doon sa destabilisasyon na yon ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan ko, mga kapatid ko, bago ka magsalita ng ganito katinding pahayag, dapat may ebidensya ka. Alam nyo kung bakit? Kasi pag wala kang ebidensyang maipakita, lumalabas nagpaparatang ka, nambibintang ka, at talagang pwede kang kasuhan dyan. Anong sabi niya? Lumabas sa Kongreso na may destabilization plot. Kumbaga pinagtitibay niya pa yung claim niya na talagang merong destabilisasyon, merong mga tao na gustong pabagsakin ng pamahalaan at kasama daw doon ang Iglesia ni Cristo. Kung may nakakakilala man po sa profesional na ito na nakikinig sa akin ngayon, paki-contact po at pakisabi na naghahanap po ako ng ebidensya na nasa public records ng Kongreso na ang sabi ng Kongreso kasama ang Iglesia ni Cristo sa destabilization plot. Dahil yan lamang po ang tanging ebidensya na mapamanghahawakan ng matandang ito para patotohanan yung sinasabi niya. Pero kung walang public records na ganon, walang ebidensya na maaaring ipresentang matandang ito para patotohanan ang sinasabi niya at mapapatunayan natin sa ating bahagi mga kababayan na bibintang ito, nagpaparatang ang matandang ito at talagang delikado yan. Naalala ko tuloy noon si Ramon Tocmol, ilang taon na nakakalipas, nagsalita laban sa Iglesia ni Cristo. Pinagmumura niya ang Iglesia ni Cristo at kung ano-ano ring paratang bintang ang kanyang ginawa. Anong nangyari kay Tocmol? Nag-nationwide travel. Pumunta sa iba't ibang sulok ng Pilipinas para harapin ang mga isinampang kaso sa kanya doon. Bakit? Nasaktan ng kalooban ng mga kapatid. Pinagmumura mo kung ano-anong paratang mo Diba? Naalala ko rin si Epifanio Labrador. Minura ang iglesia, minura ang pamamahala, pinagsalitaan ng kung ano-ano. Na kesyo ganito, ganyan, bayaran. Anong ginawa namin? Kami ay personal na nakasama sa pagpoproseso ng pagkaso dyan kay Epifanio Labrador. Ano nangyari? Hindi dumalo si Epifanio Labrador sa mga paghaharap. Hindi siya dumalo. O kaya, ang sinasabi ko, mag-ingat po manang sa pagsasalita. Kung ganito kabigat ang sasabihin mo, maglabas ka ng ebidensya mo. Diba? Tuloy po natin. Playbook na po nila yan, kasama nila palagi ito. So siguro, huwag tayong matakot. It's time to name names. Sige. Dahil alam po nyo, matagal na kaya ganito rin ang ating pamahalaan. Kasi, ilan ba sila? 3-4 million na mga voters, no? Tayo ilan? Napakarami natin. Pero kasi wala tayong pakialam. For the longest time, nakahilera yung mga politiko dito sa simbahan na ito dahil nagbablock voting sila. Abay, hindi po tama yun democracy tayo Hindi pwede yung ini-skew yung eleksyon dahil merong isang kulto nagsasabi, lahat kayo bumoto sa ganitong kandidato. Mantakin ninyo yan. Madam, Manang, bago po kayo magsalita, before you speak about democracy, you should learn first the whole concept of its essence. Hindi yung
ginamit mo lang, pumulot ka lang ng salitang demokrasya, ginamit mo na sa pagpapahayag mo para palabasing mali ang isang bagay. Ano ba demokrasya? Hindi ba yan yung karapatan mong makapamili? Yan ang karapatan ng isang Pilipinong makapamili ng gusto niya na naaayon sa kanyang kalooban na walang pumipilit sa kanya? Ngayon, paano kung sabihin namin sa yung magkakapatid, Manang, na kami bilang mga Pilipinong kaanib sa Iglesia ni Cristo, alam namin ang karapatan namin dahil democratic country tayo. At ginagamit po namin ang kalayaang iyon na makapamili na ang pinipili namin ay pagsunod namin sa pamamahala. May magagawa ka ba? Baliktarin natin ang sitwasyon, mga kababayan, mga kapatid. Gamitin natin yung demokrasya sa kagustuhan ni Manang. Sundin natin, halimbawa si Manang, sige, hindi na tayo makikinig sa pamamahala. Eh di sino sinunod natin? O edi ang matandang ito? O asan ang demokrasya ngayon doon? Diba? Yan ang katunayan na basta makapagsalita ka lang, lahat gagawin mo sa kadesperaduhan mo na maitulak mo yung sarili mong ideolohiya. Diba? Bago ka magsalita ng demokrasya, alamin mo muna yung kabuuang konsepto ng esensya niyan. Hindi yung gagamitin mo lang yung demokrasya. Eh di ikaw na sinusunod namin kapag kasinunod namin yung prinsipyo mo dyan. Asan ngayon ang demokrasya? O kaya, ang sinasabi namin, Manang, piliin mo yung gusto mo. Yun ang demokrasya. Pipiliin namin ang gusto namin na pagsunod namin sa pamamahala. Tigilan mo na kami. Tigil-tigilan mo yung pangungumbinsi na huwag kayong magkaisa sa pagboto. Unggoy. Isipin mo, Katoliko. May Katolikong DDS, may Katolikong kakamping, may Katolikong loyalista. Na yung tatlong yan, nag-uupatan, murahan dito, murahan doon, siraan dito, doon. Tapos yung pinaka-politiko na pinanggagalingan ng pag-uupatan ng mga grupo na yan, Katoliko rin. Pare-parehong Katoliko, nasa iisang simbahan, pero anong nangyayari? Nagkakawatak-watak dahil lamang sa political belief ng mga yan. O tapos gusto mo ang Iglesia ni Cristo, wag na kayong magkaroon ng kaisahan, wag na kayong sumunod sa leader ninyo. Kung ano na lang gusto niyo, di nagkaroon ng watak-watak din ngayon sa Iglesia ni Cristo. Kaso ang kalooban ni Cristo at ng Panginoong Diyos, manatiling nagkakaisa ang mga tunay na lingkod. Marami pong mga mahuhusay, tayo ng mga senador, kagaya ni Salisag. Hindi na po siya tumuloy na kandidato bilang senator dahil ayaw niyang pumila dito sa mga humihingi ng boto ng INK. At ganito po ang problema natin na malaki na hindi natin sinasabi. And I think it's time to name this, no? That from time immemorial, they have been skewing the democratic process. In other words, a minority religion na kulto, no? Ay nakapangyayari. Kaya marami silang mga galamay sa ating gobyerno. Tayo, anong ginagawa natin? Ang mga Katoliko, 18 million. Ang mga Evangeliko, 25 million. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang coalition na sadyang magiging boses ng ating Panginoon sa panahon na ngayon? Yun lamang po. I know that you are an award-winning social scientist. Award-winning parliament. What makes you call Iglesia ni Cristo a kulto? A cult? Ayan. Ang tanong, award-winning pala ito. Ang tanong sa kanya, ano raw yung rason ng matandang ito para tawagin mong kulto ang Iglesia ni Cristo? Tignan nga natin kung tatama. Kasi po tayo ay mayroong batayan, no, ng ating pananampalataya. Pag sinasabi natin na tayo ay mga alagad ni Kristo, dahil kasama rin sa pangalan nila yun, Iglesia ni Cristo. Kung tayo ay tunay na Iglesia ni Cristo, naniniwala tayo sa anong sinasabi ng banal na kasulatan. Totoo naman yun. At ang banal na kasulatan, maliwanag po na kailangan tayo magsalita when it comes to issues of justice and righteousness. Totoo naman yun ha. Nagsasalita naman ang Iglesia ni Cristo. Nakadalawang rally na nga eh. Sa National Rally for Peace, ang sinabi, kayong mga namiminuno sa bayan, magkasundo kayo. Si Marcos lang ba sinabihan? Hindi. Pati si BP Sara sinabihan. At ang mga kaalyado nilang nagbabangayan, magkaisa kayo dahil maraming dapat unahin na isyung panlipunan. Hindi nakinig. Pagkatapos ng National Rally for Peace, sandamukal na issue ang lalong umusbong. Pagkatapos nung rally na yon, ilang buwan.
At ang pangunahing umusbong dyan, ang baho ng anomalya sa flood control projects anomaly. Nang yan ay umusbong, November 2025, nanawagan na naman, Rally for Transparency, for a Better Democracy. Bumoses ang Iglesia ni Cristo sa katiwalian na nangyayari at nananawagan ng accountability ng pananagutan. O, di ba nasa Biblia yun? Ilantad ninyo sila, yung mga gumagawa ng tiwali. Nasa Biblia yun. Eh bakit mo sasabihin kulto? Tuloy. Yun po ang panawagan na banal na kasulatan sa atin. Hindi po tayo papasok, we will not insert ourselves sa political process for our own self-interest. Hindi po yun sinasabi sa Biblia. Ang sinasabi, you bring forth justice sa mga makapangyarihan. Hindi sinasabi ng Biblia na you become a politically vested interest para makakuha kayo ng spoils. No? Wala po yan sa Biblia. So, ibig po sabihin, lahat ng mga nagsasabi na sila ay mga Iglesia ni Cristo, hindi po totoo yan. Kaya kulto ang tawag. At yun po ang tingin ng mga theologian, whether Catholic or Protestant. Kaya kulto po, kasi hindi naniniwala talaga at ginagamit lang na cover for their political interest ang pangalan ni Cristo. Ang bihira na yan. Sabi niya, yan daw ang tingin ng mga theologian from Catholic and Protestant. Malamang! Tinuturing ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante na kalaban ng Iglesia ni Cristo sasabihin talaga nilang kulto yan. Diba? Ganun lang naman kadali yun. Mambihira ka naman manang oo. Award-winning ba naman talaga yan? Para namang hindi. Diba? Alam niyo ang kulto, mga kababayan, kung bakit laging nami-misconcept ng iba ang Iglesia ni Cristo at tinataguri ang kulto. Ang kulto kasi talaga, yan ay yung kalipunan ng mga tao na sumusunod sa isang ideolohiya, sa isang prinsipyo na meron din silang leader. Ang kaso kasi, ang titignan naman natin dito, ano ba yung ideolohiya? Ano ba yung prinsipyo na pinaniniwalaan para masabing kulto? Di malamang yung mga bagay na labag sa salita ng Diyos. May mga kulto sa ibang bansa na talagang naniniwala sila, nagre-ritual, kailangan may ialay, kailangan may bawian ng buhay. Katulad niyan, yung nangyari sa 1990s ata, kung di kami nagkakamali, o early 2000 na merong isang samahan na yung leader pala nila gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa makatuwid, bangag. Ipinag-utos niya sa mga miyembro niya, magsiinom tayo ng laso na ito. Isakripisyo natin ang sarili nating buhay para sa Panginoong Diyos. Yun ang kultong maituturing mo. Talagang lantarang inaapektuhan mo na ang buhay ng tao. Pero kung yung paniniwala, kung yung doktrina na itinuturo sa iyo ng leader ninyo makakatulong sa pang-araw-araw ninyong buhay at pamumuhay at pagiging matatag ninyo spiritually, hindi kulto yun. Dahil kung tatawagin na yung kulto ang tawag doon, kahit naman ang mga naunang lingkod ng Panginoong Diyos, may leader na sinusunod. Ang bayang Israel, andyan si Moises. Pinangunahan niya ang paglayan ng mga Israelita sa Ehipto. Pagkatapos ni Moises, naglagay ang Panginoong Diyos ng iba't ibang mga leader sa unahan ng bayang Israel. Na yung mga leader na yon ang nagtuturo at nangunguna sa mga Israelita para sila ay mapabuti. Nga lang, ang mga Israelita mismo ang hindi sumunod sa unang Iglesia ni Cristo, ang Panginoong Hesukristo. Nagtuturo. Sinabi niya, dapat kayo magkaisa, mapanatili ninyong kaisahan. Yun ang pagkakakilanlan niya na kayo ay sa akin, sapagkat ako ay kaisa ng Ama na nagsugo sa akin. Nung ang Panginoong Hesukristo ay umakyat sa langit, ang mga apostol lang nanguna, may tagapamahalang pangkalahatan din nun. Isinasangguni ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo noong unang siglo yung kanilang mga hinaing, yung kanilang mga problema sa pamamahala at agad na sinusolusyonan ng pamamahala. Sistematiko. Nagtuturo rin ng pamamahala noong sa unang siglo na yun din ang nangyayari ngayon. Kaya nami-misconcept ang Iglesia ni Cristo na kulto. Kaya, kung sasabihin ng matandang ito na kulto ang Iglesia ni Cristo dahil sa ganung sistema, para niya sinabing kulto na rin ang unang Iglesia ni Cristo noong unang siglo. Kulto na rin ang bayang Israel. Di ba?